Cynthia. Sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day. And doon po sa nag-prepare nung video presentation, your presentation is good, but we need cash. Okay, so tayo po ay saglit na yumukot manalangin para po sa ating pagsisimula ng mensahe sa umaga nito. Aming Amang nasa langit, muli po kami ay buong puso't buong pagpapakumbabang dumudulog sa iyong banal na harapan upang sa mga oras na ito ay humingi po ng iyong gabay sa pag-aaral namin ng iyong banal na salita. Bigyan mo po kaming lahat ng kaliwanagan at ito po ay aming maintindihan. Tulungan mo po ako ang iyong lingkod na tagapagpaliwanag at tagapaghatid ng iyong mga salita. Ganon din po ang aking mga kapatiran na tagapakinig sa umaga nito. Maraming pong salamat, Ama, sa napakagandang pribilehiyo na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin linggo-linggo na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, na walang maging anumang distraction sa amin at maintindihan po namin ang aming pag-uusapan ngayong umaga. Sa iyo po, aming Ama, ang papuri at pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Tayo po ngayon ay nasa part 3 na ng Leviticus chapter 11. As you can see, the subtitle is Patterns of Holiness. Tatalakayin pa rin po natin ang may kinalaman sa dietary law dahil sa tingin ko po ito ay kailangan nating lubusang maintindihan bakit isinama itong dietary laws na ito sa moral law ng ating Panginoon. At siguro po marami sa mga simbahan ang ito ay controversial na topic kaya madalas hindi pinag-uusapan. So sa umaga pong ito, ang pag-uusapan natin ngayon ay ano ba ang kaisipan ng mga ancient Hebrew, mga ancient Jews. At ano ang kaisipan natin ngayon? Naka-align ba tayo sa kaisipan nila noon at sa kapanahunan natin ngayon? Kasi para po maintindihan natin kung bakit in the middle of the 47 verses in Leviticus chapter 11, specifically in verse 44, sa kalagitnaan po ng pagtalakay sa kung ano ang hindi pwedeng kainin at ano ang pwedeng kainin, ano yung mga unclean animals at clean animals, ay sinabi ng Diyos na, "Be ye holy, for I am holy." Kung iisipin po natin, walang logic na magkaugnay yung pagkain sa kabanalan ng Diyos at kanyang sinasabihan yung mga tao na be ye holy, for I am holy, and yet ang context ng pinag-uusapang ang mga naunang talata ay tungkol sa kung ano ang hindi pwedeng kainin at ano ang pwedeng kainin. Kaya ito po yung gusto nating makita dito. Bakit ba sa gitna ng mga pagtalakay sa tungkol sa pagkain ay biglang pumasok yung verse na be ye holy for I am holy. Kaya po ang title natin ngayon is Patterns of Holiness. Yan. Now, meron pong dalawang uri ng kaisipan ang tao. Ang isa ay impluensyado ng mga Griego, ng Greek. At ang ancient Hebrew, sila po naman ay ito ang kaisipan nila ng isulat ang mga talata sa Biblia. Ang Greek thinking o tinatawag nating Western thinking, which is our thinking
of today, ay lagi tayo, ang tanong natin is why. Pag nagbabasa tayo ng Bible, ang pumapasok sa isip po natin pag hindi natin maintindihan is why. Katulad nun, bakit na nandoon ang Be ye holy for I am holy sa gitna ng mga talakayan tungkol sa pagkain? Ito po ay kaisipang Griego. At itong kaisipang Griego na ito ay dinala ito hanggang sa mga Europeans, hanggang sa mga Americans, hanggang sa atin na mga influensyado tayo ng Western thinking. Kaya tayo ay, kung mag-isip, ay rational and logical thinking. Pagka hindi logical, hindi rational sa atin, it doesn't make sense. Kaya kung ang ating kung itong Leviticus chapter 11 ay gagamitin natin yung rational and logical thinking natin, it doesn't make sense na yung pagkain ay ikabit sa kabanalan ng Diyos. Because that's the rational and the logical thinking. Ganon tayo mag-isip. Ang Hebrew, hindi po sila ganon mag-isip, especially the ancient Hebrew. And for that matter, the whole Bible is not influenced by rational and logical thinking. The whole Bible from Genesis to Exodus is influenced by what we call the analogical thinking. Kung ang Western rational logical thinking, ang laging tanong ay bakit, ang analogical thinking, ang tanong po ay which, hindi po why. Kaya pag inuunawa po natin, hindi lang ang Leviticus chapter 11, kundi ang buong Biblia po, at ang ating pong pinagagana ay ang logical thinking natin, mako-confuse po tayo. And we will not be able to get the right interpretation of the Scripture because the Scriptures were written not in a logical thinking, not in a rational thinking, but the Scriptures from Genesis to Revelation were written in an analogical thinking. Kaya magkaiba ho tayo. Kaya tayo nahihirapang intindihin. Dahil po, they think in logical, they think in analogical, we think in logical, in rational. We ask the question why, they ask the question which. Katulad po, bigyan ko kayo ng example. Ang mga nag-aaral ng panahon, ng weather, inaaral po nila yung nakaraang panahon, yung weather nung nakaraan, para nang sa ganoon ay ma-prevent nila ang pagdating ng future, ang mga calamities, or mabigyan kagad nila ng solusyon. Ganon mag-isip ang logical. Ano ang nakaraan at ano ang gagawin natin para ma-improve in the future. At hindi nila tinitingnan na yung nakaraang weather ay makaka-apekto doon po sa future weather. Kasi nakaraan na yon. That's logical thinking. Ang mga Hudyo, yung nakaraang weather ay makaka-apekto pa siya sa future na weather. Kaya mahirap silang intindihin dahil hindi nakaset ang mind natin, hindi na-train ang mind natin to think analogical. Ang mind natin, from the time na nag-aral tayo, ay nakaset sa logical thinking. And we always ask the question, why? So, ito po yung dalawang kaisipan, no? Now, again, ulitin ko po, ang Biblia
ay naisulat sa kaisipang analogical. Hindi po siya logical. Hindi po siya rational. Kaya kung pipilitin nating intindihin ang Biblia in a logical thinking, hindi po natin siya maiintindihan maigi. Kaya kailangan isipin natin ang Biblia sa analogical thinking. Bibigyan ko po kayo ng mga examples para mas maintindihan po natin. Now, ang faith po, ang pananampalataya, it operates without full understanding. Kung napansin niyo po ang Book of Job, kung nabasa niyo na ang buong Book of Job, wala po kayong maririnig doon na nagtanong si Job ng why. Hindi po nagtanong si Job na bakit ako? Bakit nangyayari sa akin ito? Nung tinawag si Abraham para pumunta sa ibang lugar, hindi po siya nagtanong ng bakit. Basta siya susumunod. So, hindi ba tayo nagtataka bakit ganoon? Bakit si Job sa kabila ng dinanas niyang lahat ng iyon, ni hindi nagtanong kahit isang beses ng bakit? Si Abraham basta sumunod. Pumunta sa pinapupunta siya ng Diyos na hindi man lang tinukoy kung saan, basta sumunod pero hindi ho nagtanong ng bakit. Kaya para sa atin, hindi natin maintindihan bakit biglang sumunod na lang si Abraham. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung bakit siya pinapupunta doon sa lugar na hindi sinabi sa kanya kung saan. Pero sumunod siya. So the answer to that is because of their faith in God. Dahil ang pananampalataya at ang tanong na why ay hindi po compatible. Kasi kung lahat na lang nang nangyayari kay Job ay ipinapaliwanag ng Diyos sa kanya kung bakit, then hindi na ho mag-ooperate ang faith. Dahil alam niya ng lahat. Kaya po, seeking why often leads away from trust. Hindi po compatible yung question na why sa faith. Ang faith ay sumusunod kahit hindi mo alam ang sagot. Kasi kung alam mo na yung sagot, hindi na faith yon. So, ganun ho sila mag-isip. Ganun ang thinking nila. Kaya po ang Biblia ay isinulat sa analogical thinking, analogical mind, hindi sa rational mind, hindi sa logical mind. Kasi yung rational at logical mind ay tinatanggap natin kung merong sense yung sinasabi. Pero pag walang sense, walang rational, hindi logical, kaya ayaw natin tanggapin. Pero, yun nga po, ang Biblia ay isinulat sa analogical thinking. Unang pattern na gusto kong ipakita sa inyo ay ang tabernacle pattern. Because ang logical thinking or ang rational thinking operates in logic. Okay? And it will always ask the question, why? The analogical thinking operates on the basis of patterns and model. And it will always ask the question, which pattern? Which model? So, kaya ito pong ipepresent ko sa inyo, we will dive deep into the mind of God. Because God operates in patterns and models.
not in logic. Kaya madalas, para sa atin, parang it doesn't make sense. No? Kasi walang logic. Now, kung mapapansin nyo po, ang tabernacle ay meron 3 zone. May 3 bahagi. Ang isa po doon, yung pinaka-innermost, is the most holy place. Or tinatawag natin Holy of Holies. At ang pwede lang pumasok doon ay ang high priest. Siya lang mag-isa at minsan lang sa isang taon. At ang namamagit, at yun po ay merong malaking kurtina na ang kasunod na zone niya, ang kasunod na section niya ay yung tinatawag nating the holy place. And in the holy place, yung isang most holy, which is the innermost part of the tabernacle, and then the next one would be the holy place. Yung holy place po, ang pwede lang pumasok doon ay yung mga priest. And tandaan mo natin, ang priest ay kailangan galing sa tribe ni Levi at sa angkan ni Aaron. Okay? At ang high priest kailangan sa angkan din lang ni Aaron. Now, after the holy place, ano po yung kasunod na nasa loob ng tabernacle? Yung courtyard. Which is basically least holy than the holy place. Banal din siya, pero mas least holy siya kesa sa holy place. At least holy ang holy place kesa sa Holy of Holies, kasi yung Holy of Holies is the most holy place. Sundan niyo po? No? The most holy place is the innermost, and then nasa gitna niya is the holy place, which is least holy than the most holy place, and then the courtyard. Sa courtyard po, ang inaalaw lang nandiyan yung mga Levites. Yung mga Levites sila na galing sa ibang angkan, hindi sa angkan ni Aaron, pero mga Levites. Kaya doon sila naglilingkod. At ang mga Hudyo, diyan po sa lugar na yan ay hindi pinapayagang tumuntong ang mga Gentiles. Bakit to? Kasi ang isip po nila, ang mga Gentiles ay mga unclean. And because Gentiles are unclean, they are not allowed to step on holy ground. Kaya they are not allowed to enter the courtyard. Kaya dyan po sa loob ng tabernacle na yan, mga kapatid, ang nandiyan lang po ay yung mga Hudyo. And we have the most holy place, the holy place, and the courtyard. And outside of that courtyard, nandun na po yung mga camps. Di ba? Nandun na yung mga camps. Doon nakakampo yung mga Hudyo. And then, doon po, pwedeng tumapak yung mga non-Jew, mga Gentiles, pero nakipag-isa na sa mga Hudyo. And then, doon po sa labas ng kampo, yung tinatawag na outside the camp, doon yung mga Gentiles. Doon sila. So, yan po yung setup ng tabernacle. Now, bakit ganyan ang setup ng tabernacle? Innermost or most holy place, and then the courtyard. Kasi po, kung natatandaan nyo, ang Mount Sinai, which is yung bundok na yon, ang Diyos ang gumawa nun, hindi kamay ng tao. Ang tabernacle, kamay ng tao gumawa dun eh. Pero ang bundok po, hindi. Diyos ang gumawa ng bundok. At yung bundok na yon ay meron din 3 bahagi. At yun ay yung pinakatuktok, yung pinakasamit, which is, ang inalaw lang po na pumunta doon ay si Moses. Dahil yun ay most holy place. At doon kinatagpo ng Diyos si Moses. And then the slope of the mountain, pagbaba mo ng bundok, doon sa summit, pagbaba mo yung pinaka-slope,
doon lang ho pinayagan si Aaron at yung kanyang mga anak, which is considered as holy place. So, yung pinakasamit ng Mount Sinai is the most holy place, and the slope of the mountain is the holy place. And then kung natatandaan niyo po, yung baba, yung paanan ng bundok ng Sinai, pinabakuran ng Diyos yun na kahit hayop hindi pwedeng tumawid doon. Now, yung pong lugar na yon, na pinabakuran ng Diyos na yon, is what we call also as the courtyard. Kaya yung pong tabernacle ay nakapattern, nakamodel after Mount Sinai. Merong summit, which is the most holy place, and then the slope of the mountain, which is holy place, and then the foot of the mountain, na binakuran ng mga bato yon, at yun po yung pinaka-courtyard. So, that is Mount Sinai pattern. So, kaya kung titingnan nyo, ang Diyos ay nag-iisip sa pattern, sa model. Hood, yung kaparian ho nila. No? Nakapattern after doon sa Mount Sinai, after doon sa tabernacle. Kasi sa priesthood, yung high priest, siya ang tinatawag na most holy. Kaya siya lang yung pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies once a year. Now, yung pong mga priest na naglilingkod doon sa holy place, ang tawag natin ay mga common priest. Pero dapat sa tribe ni Levi, angkan ni Aaron. Kaya sila ay, kung ang high priest ay most holy, yung common priest, sila po ay holy. And the Levites na naglilingkod sa courtyard, doon po sa labas, sa courtyard, sila naman po ay least. So kaya makikita niyo po, yung Mount Sinai, yung pinaka-uppermost is the most holy place. Sa tabernacle naman, yung innermost is the most holy place. Sa Mount Sinai, yung pinakababa, yung pinaka-foot of the mountain, no? Siya po ay, kumbaga, outermost and the least holy. Sa tabernacle, ang courtyard, yung pinakalabas, siya yung pinaka-least holy. The outermost. Sa mga priest, yung high priest, siya yung pinaka-most holy. Yung common priest, siya po yung holy. And then the Levites, no? Sila po yung nasa outermost. Kaya kung makikita niyo po, ang nasa innermost, pinaka-holy. Ang nasa uppermost, pinaka-tuktok, yun ang pinaka-holy. Yung nasa outermost, sila yung pinaka-least holy. Pansin niyo po? That's the pattern. That's the pattern. Now, pagdating po sa hayop, kung natatandaan niyo po, nung tinalakay natin ang burnt offerings, yung ola, ano po yung unang-unang inilalagay nila doon sa pinaka-altar, sa brazen altar? Pag kinatay nila yung hayop, ang una po nilang inilalagay doon ay yung ulo. Ang susunod na ilalagay po nila doon ay yung mga taba. Tapos, ipapatong nila yung pinaka-laman loob. Why? Because sa hayop na sinasacrifice nila, yung laman loob, which is the innermost, siya po yung pinaka-holy. And then tapos yung taba, no, na siyang bumabalot doon sa laman loob. Yung pinaka
Ano po yung pang-anim na layer? Yun po yung ilalagay nila doon sa ibabaw ng ulo. And then pagkatapos, tsaka po yung laman loob ilalagay doon sa ibabaw. Dahil yung pong laman loob, siya yung pinaka most holy. Yung pong taba, siya yung holy. At yung pong ulo, which is the outermost, siya yung least holy. Kaya maging yung pag-aaral nila ng hayop, naka-pattern po kung ano yung pattern ng Mount Sinai, kung ano yung pattern ng tabernacle, kung ano yung pattern ng priesthood, ganun din ang pattern ng animals. Kaya para sa atin, sa American Western thinking, sa atin po, it doesn't make sense to us. Napag-usapan yung ano ang mga clean and unclean animals at ano yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin, and then tapos papasukan mo siya ng na you must be holy for I am holy. Now, if you will take notice mga kapatid, ito po ay bilang pagpapatuloy ng Diyos sa pattern na gusto niyang makita ng mga Israelita, which is about God's holiness. So kaya po, yung dietary laws na yan, mga kapatid, ay nakafocus yan on the holiness of God. Now again, pag tayo nag-isip, it doesn't make sense. Ang hirap nating i-absorb. Why? Because our mind is trained to think in rational and logical manner. We were not trained to think in analogical manner. Kaya kapag may kaganapan po sa kanila, hindi nila tinatanong why. Pag may kaganapan sa kanila, tinatanong nila which pattern, which model. Kaya mayroon pong halaga sa kanila kung ano yung nakaraan. Kasi yung nakaraan, yun na nagpapakita sa kanila kung ano ang pattern, kung ano ang model na umiiral sa pangkasalukuyang kaganapan. Kaya kapag ka po sa atin may kaganapan, ang tanong natin, why? Bakit nangyayari ito? Di ba? Sa kanila po, pag yun na nangyayari, ano ang model na umiiral sa nangyayari ngayon? Kaya po, sa Hebrew thinking, nung ipinresent ng Diyos yung pong mga dietary laws, ano yung mga pwedeng kainin, ano yung hindi pwedeng kainin, hindi nila tinatanong why. Hindi nila tinatanong bakit yung baboy ay unclean, bakit yung baka ay clean. Hindi nila tinatanong kung bakit ang isdang may kaliskis ay pwedeng kainin at yung walang kaliskis ay hindi pwedeng kainin. Ang tanong sa isip ng mga Hudyo nung pinresent yung Leviticus chapter 11 yun is which model? Which pattern ang kailangan makita nila para maintindihan nila kung ano yung Leviticus 11. At kung susundan po natin, ang pattern na ipinakikita ng Diyos is the holiness of God. Kaya yung pong sa kanilang kaisipan, it makes sense. Dahil pattern ang ipinakikita ng Diyos at yung pattern ng holiness niya ang ipinakikita niya sa Israel. Kaya kung natatandaan nyo, nung una nating tinalakay itong Leviticus 11, kung ano yung una ko pong pinresent sa inyo, it's about the holiness of God. Kaya di ba,
na tutunan po natin na kaya tayo niligtas, kaya tayo sinave, kaya tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, hindi upang maligtas lang at mapatawad per se. Kundi kailangan gawin ng Diyos yun para nang sa ganon ay magkaroon tayo ng access sa holiness ng Diyos. Otherwise, hindi ho tayo makakaroon ng access sa holiness ng Diyos. At pag sinabi nating holy or holiness, ang definition nito sa mga Hudyo ay hindi po yung mabait tayo, hindi yung hindi tayo gumagawa ng masama, no? Tayo ay kind, tayo ay gentle, tayo po ay soft-spoken, or hindi po yan eh. Para sa mga Hudyo, ang ibig sabihin po ng holiness or being holy is to be set apart. You are now set apart for God. Inihiwalay ka ng Diyos. At yun po yung pattern ng Diyos. Ang pattern ng Diyos ay siya ay mag-select o mag-divide, mag-select, and then mag-elect. That's the pattern of God. Kaya yun po yung ginawa ng Diyos. Tayo ay isineperate ng Diyos. Kinonsecrate tayo ng Diyos. At yan po yung ibig sabihin ng holy. Para tayo ay magkaroon ng access sa Kanya. So, God works in patterns and models. The Hebrew, the ancient Hebrew, they think in patterns and models. Kaya kapag pinilit ho nating intindihin ang Biblia at lagi nating hahanapan ng kasagutan ang katanungang bakit, hindi po tayo mag-a-arrive sa tamang kasagutan. Pero pag naiintindihan ho natin kung ano ang pattern ng Diyos, magmula Genesis hanggang Revelation, ito ang sasagot sa ating mga katanungan. Dahil ang itatanong natin, anong pattern ang umiiral sa pangkasalukuyang kaganapan? Humihirap ang Biblia, no? Ha? So, keys to understanding the Bible. Now, mga kapatid, iinom lang ko ako. Para sa inyo po na umaattend ng Friday, alam nyo na po kung ano ang kadahilanan. Bakit masusi nating pinag-aaralan ang Torah? Sapagkat ang banal na Espiritu ay siyang naninirahan sa atin, ay siyang magpapaalala sa atin ng mga talata sa Torah. Upang nang sa ganon, ito ay ating pong maintindihan at ito ay ating maipamuhay. Dahil gusto ng Diyos na tayong pagpalain, pero gusto niya tayong pagpalain sa pamamaraan niya. At ang pamamaraan ng Diyos ay sumunod tayo sa Kanyang mga iniuutos sa atin. Ano po yung inuutos ng Diyos? Ito ay nandun sa Kanyang moral law, nasa Torah. Kaya kung hindi natin pag-aaralan ng Torah, walang ipapaalala sa atin ang Holy Spirit. At kung hindi natin ito nagagawa, hindi natin nasusunod dahil hindi natin alam, then wala pong pagpapala na bubuhos sa atin. Kaya't mahalaga na naiintindihan natin ito. Para alam natin kung ano yung ating susundin, para pag nasunod natin, kasunod nun ay pagpapala ng Diyos. Now, ano po yung susi para maintindihan natin ang Bible? Why are the parts of the sacrificial animals laid on the altar as they are? I have explained this already.
Because it conforms to the rules of the structure of the priesthood. Why is the priesthood structured as it is? Because it conforms to the pattern of the tabernacle design. Why is the tabernacle built that way it is? Because it conforms to the pattern of holy zones on Mount Sinai. And why is this dietary laws in Leviticus 11 coupled with sa panawagan ng Diyos to be holy? Because it is patterned after Mount Sinai, after the tabernacle, after the priesthood, after the animals. Iisa ho yung pattern nun. At lahat yan ay tumutumbok sa holiness ng Diyos. Kaya po, ganun na lang po ang pagka binayulate mo ang holiness ng Diyos. Nakita ho natin kung anong ginawa niya doon sa magkapatid ni si Nadab and Abihu. Ganon din po si Ananias and sa Sapphira. Nakita ho natin both in the Old and in the New Testament. Never ever violate the holiness of God. So therefore, if the dietary laws of God, ang pattern nito is about the holiness of God, then it brings the moral law of God in the dietary laws. And so any violation of the dietary laws is a violation of His moral law. And it is sin against God. And it is an attack on His holiness. Now, kosher eating reflects the holiness pattern. Generally po, ang mga scholars conclude that the dietary laws are either, number one, irrational, or it is arbitrary. Depende kung paano mo siya tinitingnan. And to some, it is superstitious. Yan po yung tingin nila sa dietary laws. Bakit po ganoon ang tingin nila sa dietary laws? Because they are thinking logically. They are not thinking analogically. Kaya if you think logically, ang kosher eating ay magiging irrational sa iyo. Magiging arbitrary ito. Magiging part ng superstitions na lang yan. And to some, yung Leviticus 11 po is an allegory and symbolism. No? Pero pag tinignan niyo po, pag binasa niyo yung Leviticus chapter 11 sa kabuuan, wala ho tayong mababasa diyan na tungkol sa kalusugan. Hindi po binanggit diyan na pag kumain ka ng mga unclean animals, ay magiging unhealthy ka. Kapag kumain ka ng mga clean animals, ay magiging healthy ka. Wala po. Hindi tinatalakay diyan ang health or hygiene. Because hindi yun ang focus nung Leviticus 11. Tao lang ang naglagay ng kahulugan na yon, na kapag ka-clean ay masustansya, kapag unclean ay unhealthy. Pero wala ho sa Leviticus 11 yon. Because Leviticus 11 or the kosher eating or the dietary laws, this is designed to teach holiness through patterns. Kaya Leviticus chapter 11, the main purpose is to teach holiness. Kaya po pumasok doon yung be ye holy for I am holy. Because God is teaching them holiness based on the pattern. Pattern of the tabernacle, pattern of the priesthood, pattern of Mount Sinai. Kaya pagdating doon sa offering ng mga animals,
It is based on that pattern. Kaya kapag hindi natin alam na ganito sila mag-isip, then magagaya tayo dun sa mga scholars na yon na illogical ang Leviticus 11 dietary laws. Ito po yung mga nagpasimuno niyan. Una, si Maimonides. Sabi niya, kosher eating is for health reasons. At maraming naniwala sa kanya. Ang pangalawa po ay si Philo. Ang sabi naman ni Philo, kosher eating is allegorical. Which means, yung fish with fins and scales, isdang merong palikpik at meron pong kaliskes, symbolize endurance and self-control. That's allegorical. Binibigyan mo ng kahulugan yung isang bagay na hindi naman talaga yung unang kahulugan niya. Kaya sabi ni Philo, yung kaliskis at palikpik ng isda ay sinisimbolo ng endurance and self-control. Yung reptile signify people who give in to their desire and passion. Kaya they believe that kashrut or yung pong dietary laws, kosher eating, is a kind of protection for Israel from paganism, which is not explained in Leviticus chapter 11. Because the main focus and the main point of Leviticus chapter 11 is about the holiness of God based on the given patterns. So what is being discussed in Leviticus 11 is the holiness of God. Holiness is the purpose of the dietary laws. Kaya po dun sa Leviticus 11:44, be holy for I am holy, ang sabi ng Panginoon. And the very purpose, kaya niya nilatag yon, is to distinguish between the clean and the unclean. We do not find verses which say the laws are symbolic or kosher diet is about health or lifespan or that certain animals are inherently evil or unhealthy. Wala kang binanggit niya na pag hindi ka kumain ng baboy, hahaba ang buhay mo. Eh, ang nanay ko, mahilig sa pork chop eh. 96 years old na eh. Meron din naman akong kakilala na siguro kayo rin na hindi kumakain ng baboy pero maaga rin namatay. Yung iba nga sinasabi, di ba? Eh bakit ito? Tanda-tanda na. Hanggang ngayon naninigarilyo, hindi naman namamatay. Ito, healthy living nga siya pero bakit inatake sa puso? So wala po kasing binabanggit sa Leviticus chapter 11 tungkol sa kalusugan. Hindi ho ang kalusugan ang pinag-uusapan sa Leviticus chapter 11. Ang pinag-uusapan sa Leviticus chapter 11 ay ang kabanalan ng Diyos sang-ayon sa pattern na ipinakita niya sa mga tao. So, kaya makikita ho natin dyan sa Leviticus 11, no? Ano yung mga unclean na animals na pinagbawal ng Diyos na kainin. At ano yung mga clean animals na pwede natin kainin. Mamaya makikita nyo po kung ano yung pattern nito. Bakit ganyan? Yung mga clean animals na pwede natin kainin at pwedeng ihandog. Kasi yung unclean animals, una hindi na siya pwedeng kainin, hindi rin siya pwedeng ihandog. Ang pwede lang hong kainin at pwedeng ihandog sa Diyos ay yung mga clean animals. Alam niyo po ba na ang Diyos ay nakipag-covenant din sa mga hayop? Have you ever thought about that? No? Yung tinutukoy pong mga hayop dito ay yung in Hebrew is what we call the behemoth. Ang tinutukoy po dyan ay mga domestic land animals. Sabi po sa Exodus 20 verse 10, the seventh day is a Sabbath, you shall do no work, nor your animals. So kaya pati hayop ay hindi pinayagan ng Diyos na magtrabaho on Sabbath. Kasi yun ang pangunahin nilang
tool, kumbaga sa pagtatrabaho, binubungkal nila ang lupa eh. Kaya, huwag kang magtatrabaho, huwag ding magtatrabaho yung hayop. In Genesis 9, 8-11, I now establish my covenant with every living creature, birds, livestock, wild animals. So mababasa po natin sa Genesis 9, verses 8-11, na ang Diyos ay nakipag-covenant sa mga hayop. Now, noong pong panahon ng ni Noah, ito po ay naganap, no? That God covenanted with all living creatures, including animals. And Sabbath covenant is only for behemoth animals. Applicable lang yung Sabbath doon po sa mga domesticated land animals. So, in the eyes of God, pag tinignan natin mga kapatid, ang mga hayop, dahil siya'y nakipagkasundo, mayroon siyang pakikipag-covenant sa mga hayop, then mahalaga sa Diyos yan. Hindi sila pagtatrabahuin, no? At sila po ay, yung mga clean animals lang na yan, ang pwedeng ihandog sa templo. Ihandog sa Diyos. Now, let's look at the pattern. Ang tao po, kahit na ganoon, special ang kahit na may covenant ang Diyos sa mga animals, mahalaga sa Diyos sa mga animals, pero ang pattern po is man must have dominion over animals. In such a way that God must have dominion over man. Now, meron po mga animals, the clean animals are set aside for holiness. No, dahil sila yung isa-sacrifice. And also, man is set aside for holiness. Kaya sinet aside niya si Aaron at yung mga anak niya. Dahil meron silang tungkuling dapat gampanan na nangangailangan ng kakaibang kabanalan. Ika nga. Now, para po dun sa mga hayop na ayaw magpasakop sa tao, they must remain outside the camp. No? Those animals who refuses to submit to man, dahil sila yung mga wild animals, they cannot enter yung camp ng mga Hudyo. They must remain outside the camp. In the same way, mga kapatid, yung mga tao po who refuses to submit to God, they have to remain outside the camp. That's the pattern. Kaya kung ang tao ay hindi magpapasakop sa Diyos, hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng kampo ng Diyos. Ganon din naman ang mga hayop, kung ayaw nyo magpasakop sa tao, hindi kayo pwedeng sumama sa lipunan, doon kayo sa kagubatan. Ang tao kailangan magpasakop sa Diyos, ang hayop kailangan magpasakop sa tao. Ang hayop sinet aside para clean animals sinet aside para ihahandog sa Diyos at pwedeng kainin ng tao. Ganon din naman ang tao sinet aside para gumanap ng tungkulin na nangangailangan ng iba yung kabanalan. That's the pattern, mga kapatid. So, ang spiritual pattern is submission. Like the domesticated animals, they must submit to man. And believers must submit to God. Kaya, ito po ay, dahil pattern siya, mga kapatid, hindi nagtatanong ng why. Kundi, ito ay susundin ng tao dahil sa pananampalataya niya na ang Diyos ang sovereign sa lahat.
Kasi po, ang kaisipan nila noon ng mga Hudyo, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, siya ang pinaka-sovereign sa lahat. Dahil siya ay sovereign sa lahat, then lahat ng sabihin niya, susunod lang sila. And that is faith. They don't ask God, why? Bakit ako susunod sa iyo? Dahil hindi po obligasyon ng Diyos na magpaliwanag sa tao. Because ang kaisipan nga po ng Hudyo, being a sovereign God, you don't need to explain. Because you are sovereign. And because we are here to submit to you, we don't need to ask the question, why? And that to us today is illogical. Dahil na-train ang isip natin, ba't ako susunod sa iyo kung hindi ko naiintindihan kung anong susundin ko sa iyo? Lumagay ho tayo sa katayuan ni Abraham. Inuutusan ka ng Diyos, pumunta ka. Umalis ka dyan, pumunta ka sa isang lugar na hindi sinabi kung saan. Susunod ka ba? Tanong ko po sa inyo, mga kapatid. Susunod ko kayo? Halimbawa, wag nating ilagay ang Diyos. Okay? Halimbawa ako, sabihin ko sa inyo, pumunta kayo doon. Basta punta kayo doon. Saan, Pastor? Basta doon. Bakit to? Basta doon. Susunod kayo o hindi? Hindi. Bakit? Ano ang isip natin? Ang isip kasi natin, it doesn't make sense. It's not rational. It's not logical. Tama? Pero ang tanong, bakit si Moses, ay bakit si Abraham sumunod? Hindi niya alam kung saan. It is because ang thinking ni Abraham, hindi po siya logical, hindi siya rational, siya ay analogical, at yung analogical thinking ay nagsasubmit sa sovereignty ng Diyos. Dahil alam niyang sovereign ng Diyos, hindi magkakamali yan. Ngayon, tayo po ang tanungin ngayon. Di ba? Kaya pag nag-isip tayo, hindi logical yung ginawa ni Abraham. Hindi rin logical yung ginawa ng Diyos. Dahil inuutusan mong isang tao pumunta sa isang lugar na hindi niya alam kung saan, hindi sinabi kung saan, tapos sumunod lang siya, hindi logical silang parehas. Yung nag-utos at yung sumunod. Bakit to? Kasi kung mag-isip tayo, is the Western way of thinking which is influenced by the Greek. At ang Greek, kung magtanong ay, why? Si Abraham, meron po siyang pattern. Ang sinusunod ni Abraham ay pattern. Model. Hindi po logical thinking. Okay? Kaya po mga kapatid, kapag tayo ay inutusan ng Diyos at ang isip natin ay laging logical and rational, hindi na tayo makakasunod sa Kanya. Dahil hindi ganun mag-isip ang Diyos. Kaya isinet ng Diyos ang mga pattern sa Biblia, principles. Kaya yung pinag-aaralan po natin sa Torah ay principles. Kaya yun ang ating pattern na susundin. At hindi laging tumutugon yon sa katanungang bakit. At pag pinilit natin hanapan siya ng paliwanag kung bakit, mabibigo po tayo. Dahil hindi ganyan isinulat ang Biblia. Ang nagsulat po niyan ay hindi mga logical thinking people, hindi mga rational thinking people.
ang mga nagsulat po niyan ay analogical thinking people. Kaya uunawain natin siya sa kanilang kaisipan, hindi sa kaisipan natin. So, question, why the dietary rules? Answer, it conforms to the pattern of holiness. Kaya kung may magtanong sa inyo, ba't yung pinapractice yan? Because it conforms to the pattern of holiness. Believe me, pag sinagot nyo ng gano'n, tapos na usapan. Dahil hindi niya na rin maiintindihan. So, important principle, uncleanness must always be separated from God's holiness. That is why meron pong clean at unclean. Pwede naman pong sabihin ng Diyos, ang unclean ay yung baka at ang clean yung baboy. Di ba? Pero ba't sinabi niyang ang clean ay baka, ang clean at baboy ay unclean ang baboy? Because what he was trying to show to the people is the pattern of holiness. Alright? Huwag na natin talakayin ito. So, in conclusion, God uses patterns for holiness in space. Kaya po nakita nyo, ano lang yung banal na lugar dito sa earth nung una, Garden of Eden. Sumunod do, wala na yung Garden of Eden. Ano yung sumunod na banal sa kanya? The Mount Sinai. Sumunod, ano ang pinakabanal dito sa mundong ito? Talking about space, the tabernacle. And then tapos sumunod po, wala nang tabernacle, natayo ang templo. Anong pinakabanal na lugar sa Diyos dito sa lupa? The temple. Space. People. Sino ang kanyang selected people? The nation of Israel. Animals. Dinefine niya yung clean and unclean. And then food. Ano yung mga pwedeng kainin at hindi pwedeng kainin. Kaya makikita natin sa lahat ng ito, mga kapatid, ang pattern na ipinapakita is God's holiness. So follow His patterns to remain set apart. Mga kapatid, tayo po ay tumayo at tayo ay